OJT lang ako noon. Third year college. Kinakabahan pero excited dahil first time kong ma-assign sa isang kilalang hotel sa Makati. Hindi ko na sasabihin kung anong hotel, pero alam mong mamahalin. Marmol ang sahig, mahina ang ilaw sa labi, at laging may amoy na halo ng kape at mamahaling pabango. Tawagin niyo na lang po akong Jane. Night shift ang schedule ko. Tahimik daw kasi, mas madali para sa mga trainee. Pero sa totoo lang, mas nakakatakot. Alas 10 ng gabi, halos wala ng tao sa lobby. May iilang foreign guest na dumadaan. May nagche-check-in, may palabas. Nasa front desk ako, nag-aayos ng mga forms, habang ang supervisor ko abala sa computer. Doon ko siya unang nakita. Isang matandang lalaking African, maitim ang balat, naka-formal na long sleeve at may dalang maliit na bag. Hindi siya mukhang turista, mas mukha siyang hindi ko maipaliwanag. Tahimik lang siya nakatayo sa may gilid ng lobby, parang may hinihintay. Napansin ko agad dahil kakaiba ang presence niya. Hindi siya lumalapit sa desk, hindi umiimik, nakatingin lang sa paligid. Lumipas ang ilang minuto, wala pa ring lumalapit sa kanya. "Jane, paki-assist nga yung guest," sabi ng supervisor ko. Hindi man lang tumitingin. Tumango ako. Normal lang yon, parte ng training. Lumapit ako sa lalaki. "Good evening, sir. Can I help you?" Medyo nanginginig pa ang boses ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Doon ko napansin ang lalim ng tingin niya. "Room," sabi niya. Akala ko may reservation siya, kaya tinanong ko kung anong name, anong details, pero imbis na sumagot, iniabot niya lang sa akin ang isang keycard. Napatigil ako. Hindi yun normal. Hindi pa siya nag-check-in pero may susi na siya. Tinanong ko siya kung galing na siya sa front desk. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at nagsimulang maglakad papunta sa elevator. Hindi ko alam kung bakit, pero sinundan ko siya. Pagpasok namin sa elevator, sobrang tahimik. Wala yung usual na background music. Ang tanging maririnig mo lang ay yung mahinang ugong ng makina. Nasa tabi ko siya. Pilit iniisip na baka may miscommunication lang. Baka VIP guest. Baka may special arrangement. Pagdating namin sa floor niya, bumukas ang elevator. Naglakad siya sa hallway. Mahaba at medyo madilim. Yung tipong kahit maliwanag naman technically, may kakaibang bigat sa pakiramdam. Huminto siya sa isang pinto. Walang salita at binuksan niya ito. Bilang trainee, instinct ko na pumasok at i-explain ang room features. Aircon controls, safety box, telephone, lahat. "Sir, this is your room. If you need anything..." Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Paglingon ko, wala na siya. Literal, isang segundo nasa likod ko lang siya. Tapos, nung sumunod na segundo, wala na. Hindi bumukas ang pinto. Hindi ko narinig na may lumabas. Walang tunog ng yabag. Walang kahit ano. Napatingin ako sa banyo. Wala. Sa likod ng kortina, wala rin. Nanlamig ang buong katawan ko. Bigla akong kinabahan. Lumabas ako ng room. Halos tumatakbo pabalik sa elevator. Parang masikip ang hallway. Parang ang haba-haba ng lalakarin kahit ilang hakbang lang naman. Pagdating ko sa front desk, hingal na hingal ako. Nasaan na po yung African guest na inassist ko? Tanong ko agad. Nagkatinginan ang supervisor at mga staff. Yung matandang receptionist, napakunot ang noo. "Anong African guest?" "Yung matangkad po, naka long sleeve, may room key."
May nag-check ng system. May nag-check ng CCTV monitor. Ilang segundo ang lumipas bago nagsalita ang supervisor ko. Wala kaming ganyang guest tonight. Doon ako tuluyang kinilabutan. Dahil malinaw na malinaw sa isip ko, hindi ako nag-iisa sa elevator. Hindi ako nag-iisa sa hallway. At siguradong hindi ako nag-iisa sa room na yun. Hindi ako agad nakapagsalita. Nakatayo lang ako sa harap ng front desk habang paulit-ulit na umiiling ang supervisor ko. Kita ko sa screen ng monitor, walang bagong check-in, walang foreign guest na tugma sa description ko. Baka pagod ka lang. Night shift, first week mo pa lang eh, sabi niya. Gusto ko sanang maniwala, pero ramdam ko pa rin yung lamig ng elevator, yung hallway, at higit sa lahat, yung pakiramdam na may kasama ako sa room. Bago pa ako makapag-isip, biglang tumunog ang telephone sa desk. Malakas, nakakagulat sa tahimik na lobby. Sinagot ng receptionist. Front desk, good evening. Ilang segundo siyang natahimik. Unti-unting nag-iba ang mukha niya. Ma'am, may complaint daw sa isang room. May naririnig daw na naglalakad at may nagbubukas sarang pinto, sabi niya. Anong room? Tanong ng supervisor. Sinabi niya ang number. Tapos ako, para kong binuhusan ng malamig na tubig. Yun ang parehong room. Yun ang pinasukan ko. Imposible. Vacant yun tonight, sabi ng supervisor. Pero dahil may complaint, kailangan naming i-check. At dahil trainee ako, isinama nila ako. Habang nasa elevator kami, mas mabigat ang pakiramdam kaysa kanina. May kasama na akong 2 staff, pero bakit parang mas malamig? Pagbukas ng elevator sa floor, agad kami sinalubong ng katahimikan. Walang tunog ng aircon, walang ibang tunog, parang patay ang hangin. Paglapit namin sa room, bagyang nakaawang ang pinto. Doon pa lang, may mali na. Sigurado kong sinara ko yun. Dahan-dahang itinulak ng supervisor ko ang pinto. Madilim ang loob, hindi naka-on ang kahit anong ilaw. Hello? Housekeeping, front desk. Walang sumagot pero may narinig kami. Mahinang yapak sa loob. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kabagal yung tunog. Parang may naglalakad na walang pagmamadali. Isang hakbang, hinto, tapos isa na naman. Napatigil kaming 3. Nang biglang malakas na pagsara ng pinto ng banyo. Napaatras ako. Napamura yung isang staff. Sir, may tao sa loob, sabi niya. Pero nang buksan namin ang banyo, walang tao, walang kahit ano. Pero ang salamin, parang may kamay na dumampi mula sa loob, basang-basa. Habang nakatitig kami ron, biglang nagpatay-sindi ang ilaw ng kwarto. At sa huling sindi, may anino sa may likod ng kortina. Matangkad, malapad ang balikat, eksaktong hulma ng lalaking inassist ko. Hindi gumagalaw. Nakatayo lang. Hindi na ako nakahinga. Hindi na ako nakapagsalita. Dahan-dahang lumapit ang supervisor ko. At sa mismong paghawak niya sa kortina, biglang namatay ang ilaw. Total darkness. At kasabay nun, may malamig na hangin na dumaan sa tabi ko. Parang may mabilis na aninong lumusot. May marahang bulong. Hindi ko maintindihan ng salita pero malinaw na may boses. Pagbukas ulit ng ilaw, wala na ang anino. Walang tao pero bukas na bukas ang bintana kahit sarado yun kanina. Hindi na kami nagtagal. Halos nag-unahan kaming lumabas. Wala nagsasalita sa elevator. Walang gustong umamin na lahat kami natakot. Pagdating sa lobby, pilit nilang inexplain na baka electrical issue.
Baka hangin, baka imahinasyon. Pero kinabukasan, may nakausap akong matagal ng empleyado. Tahimik lang siya habang nagkakape. Alam mo yung itsura ng taong may alam pero ayaw sabihin. Hindi ka unang naka-experience niyan. Ikwento niya na ilang taon na raw may reports. Foreign looking man. Minsan daw, guest ang nakakakita. Minsan naman, staff. Hindi ko na tinanong kung anong ibig sabihin nun. Hindi ko na kailangan. Dahil matapos ang gabing yon, hindi na ako bumalik sa night shift. OJT nurse pa lang ako nun at aminado akong hindi pa sanay sa totoong eksena sa ospital. Sanay ako sa lectures, return demonstration at mannequins. Pero iba pala kapag tunay na pasyente, tunay na dugo at tunay na sumisigaw sa sakit. Ako nga pala si Amiel. Na-assign ako sa ER ng isang malaking ospital sa QC. Unang gabi ko pa lang, ramdam ko na agad ang bigat ng lugar. Hindi yung pagod na bigat, kundi kakaibang pakiramdam na parang laging may nagmamasid. Maliwanag naman ang ER. Maraming ilaw, maraming tao, pero may bahagi ng isip ko na hindi mapakali. Normal lang daw, sabi ng CI namin. First exposure mo lang yan. Tinanggap ko. Pero habang tumatagal ang duty ko ron, mas dumarami ang mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Minsan, habang nag-aayos ako ng chart sa nurse station, may maririnig akong mahinang tawag. Boss. Mahina, parang galing sa malayo. Paglingon ko, wala namang tumatawag sa akin. Abala ang mga nurse, busy ang residente, may inaaksyon ng pasyente. Inignore ko. Akala ko guni-guni lang. Pero naulit. Hindi lang isang beses. Hindi lang isang duty. Minsan, may mararamdaman akong parang may dumadaan sa likod ko. Yung tipong reflex mo, lilingon dahil sigurado kang may tao. Pero wala. Pinaka hindi ko makakalimutan, yung isang madaling araw, bandang 3:00. Tahimik na sandali sa ER. Walang bagong pasyente. May mga naka-stretcher na tulog. May naka-monitor. May bantay na nakaupo. Naka-assign ako sa isang pwesto na may kortina. Walang laman. Hinihintay lang kung may darating. Habang nakaupo ako ron, may narinig akong kaluskos sa kabilang pwesto. Akala ko may nurse o bantay. Pero nang sumilip ako, walang tao. Bumalik ako sa upuan. Ilang segundo lang ang lumipas, may narinig akong mahina, ngunit malinaw na tunog. Isang beep, parang monitor. Pero wala namang nakakabit na machine sa pwestong yun. Nanlamig ako. Dahil kasabay ng tunog, may marahang galaw ng kortina sa harap ko. Hindi malakas, kundi dahan-dahan, parang may humihila mula sa loob. Tumayo ako. Sinong nandyan? Walang sumagot. Pero alam mong may mali kapag ang katahimikan parang may kasamang presensya. Lumabas ako sa pwestong yun at doon ko napansin ang isang bagay na lalong nagpagulo sa isip ko. Ang isang stretcher sa dulo ng ER, may nakahiga, may kortinang bahagyang nakatakip, pero wala namang pasyenteng naka-assign doon kanina. Lumapit ako, kabado. At bago ko patuluyang masilip, biglang may humawak sa balikat ko. Napatalon ako. Isa lang pala sa mga regular nurse. Anong ginagawa mo dyan? Tanong niya. Ma'am, may pasyente po ba dito? Napatingin siya doon sa stretcher. Walang reaksyon. Wala, sabi niya. Pagtingin ko ulit, wala ngang laman. Walang tao.
walang kahit ano. Simula nun, mas naging madalas ang mga kakaibang pangyayari. Mga yabag na walang tao, mga tunog na walang pinanggagalingan, mga pakiramdam na hindi maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, hindi ko na kinaya. Ikwenento ko sa mga regular nurse ang lahat ng nararanasan ko. Umasa akong tatawa sila o sasabihing normal lang. Pero ang mas nakakatakot, hindi sila nagsalita. Nagtinginan lang sila at kinabukasan, bigla kong inilipat ng assignment. Walang paliwanag, walang desisyon. Parang ayaw nilang pag-usapan. Matapos yun, nalipat na ako ng morning shift at wala na akong naranasan hanggang matapos ko ang OJT ko. OJT lang si May nun, isang tahimik at masipag na HRM student na na-assign sa isang sikat na restaurant. Hindi fine dining, pero kilala, laging puno, laging maingay, laging amoy pagkain at kape. Unang linggo niya, puro basic task lang. Assist sa dining area, punas ng mesa, tulong sa counter. Nakakapagod pero masaya. Maayos ang staff, mabait ang supervisor, at mabilis ang takbo ng oras kapag rush hour. Pero may isang bagay na napansin niya. Ayaw ng karamihan sa staff doon sa banyo sa likod ng kusina. Hindi naman sinasabing bawal, hindi rin sinasabing sira. Pero kapag may uutusan doon, laging may paurong sulong. May, pakicheck nga yung CR. Sabi ng isang crew isang gabi. Napansin niyang nagkatinginan pa ang dalawa bago siya utusan. Bakit po? Tanong niya. Wala, parang may tumutulong gripo kanina. Normal lang naman, parte ng trabaho. Naglakad siya papunta sa likod. Habang papalayo sa dining area, unti-unting humihina ang ingay ng restaurant. Hanggang sa maririnig mo na lang ang tunog ng exhaust fan at kalansing ng gamit sa kusina. Pagdating niya sa maliit na hallway papunta sa CR, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Pagbukas niya ng pinto ng banyo, nanlaki ang mata niya. Basang-basa ang sahig, parang may binubuhos na maraming tubig. May maliit na alon pa sa tiles, gumagalaw sa ilalim ng ilaw. At ang pinaka nakakagulat, ang isang pinto ng cubicle sa dulo. Malakas na bumukas at sumara. Parang may galit na tao sa loob. Napatigil si May. May tao ba dyan? Mahina niyang tawag. Kasabay ng boses niya, mas lalong lumakas ang galaw ng pinto. Napaatras siya. Walang tao sa banyo. Walang paa sa ilalim ng cubicle, walang anino, pero tuloy-tuloy ang pagbukas-sara ng pinto. At kasabay nun, may tunog ng tubig, parang may naglalakad sa basa, papunta sa kanya. Doon na siya nataranta, hindi na siya nag-isip, hindi na siya sumilip. Tumakbo siya palabas ng banyo, halos madulas pa sa hallway, diretso sa kusina. May tao sa CR. Sabi niya, hingal na hingal. Napatingin ang mga staff. Ano? Tanong ng supervisor. May tao. May pinto. May tubig. May nasa loob. Kita sa mukha niya ang takot, kaya may 2 crew ang nagpasama. 3 silang naglakad pabalik. Habang papalapit, kabado si May. Sigurado siya sa nakita niya. Sigurado siya sa narinig niya. Pagbukas ng pinto ng banyo, nanigas siya. Tuyo ang sahig, malinis, walang kahit anong tubig. At ang pintong sinasabing nagbubukas sara kanina, tahimik na. Sarado, walang galaw, walang tunog, parang wala nangyari.
Napatingin sa kanya ang mga kasama niya. Wala naman ah. Sigurado ka ba? Hindi siya makasagot dahil ilang minuto lang ang lumipas. Hindi sapat na oras para matuyo ang ganong karaming tubig. Hindi sapat na oras para mawala ang ganong kalakas na ingay. Pero ang mas kakaiba, nang palabas na sila, napansin ni May ang isang bagay na hindi niya agad nakita kanina. Ang salamin ng banyo, may bahagyang marka, parang may kamay na dumampi mula sa basang palad. Simula nun, hindi na siya pumapasok mag-isa sa CR na yun at napansin niyang hindi na rin siya inuutusan doon. Walang umamin, walang nagkukwento, pero alam mong may dahilan kapag ang isang lugar sa trabaho iniiwasan kahit wala namang sinasabing bawal. Natapos ni May ang OJT niya. Naging maayos ang evaluation. Naging normal ulit ang lahat. Pero ang sabi niya, hinding-hindi niya raw makakalimutan ang karanasan niyang yun. Ako nga pala si Kim. OJT ako noon sa isang hotel sa isang sikat na beach sa Aklan. Hindi ko nasasabihin kung saan, pero alam mong dinarayo. Puting buhangin, malinaw na tubig, at halos araw-araw may mga foreign tourist. Maganda ang lugar, parang bakasyon kahit nagtatrabaho ka. Pero may mga gabi na iba ang pakiramdam ng dagat. Afternoon shift ako nun, 2:00 hanggang 10:00. Normal lang ang araw na yun. Check-in ng guest, assist sa front desk, ngiti dito, bati doon. Pagdating ng gabi, unti-unting kumukonti ang tao. Humihina ang music sa bar, nagsisiuwian ng iba, at ang hangin mula sa dagat mas lumalamig. Pag out ko, sobrang tahimik na. Yun ang oras na halos wala ng tao sa beachfront. Mahina ang ilaw, sapat para makita ang daan, pero hindi sapat para makita ang detalye sa malayo. Rinig mo lang ang alon at ang hangin. Yung tipong tahimik at nakaka-relax. Pero ewan ko, may kakaibang kaba akong nararamdaman. Hindi naman ako takot sa dilim. Sanay ako sa probinsya, pero habang naglalakad ako sa buhangin, parang may mali. Parang ang bigat ng hangin, parang ang tunog ng alon, masyadong malakas kahit kalmado ang dagat. Napahinto ako. May napansin ako sa tubig. Sa may bandang hindi na masyadong abot ng ilaw, may isang maitim na hugis. Una, akala ko bato lang o baka driftwood. Normal naman yun sa isang dalampasigan. Pero habang nakatingin ako, gumagalaw, dahan-dahan. Hindi parang inaanod ng alon, kundi parang may sariling galaw. Naningkit ang mata ko, pinilit kong inaninag sa dilim. At doon ko napansin na hindi yun bagay, hindi yun bato, hindi yun kahoy. Parang ulo. Parang may nakaangat sa tubig. Nanlamig ako. May tao kaya dun? Sabi ko sa sarili ko. Pero habang mas tinitignan ko, mas nagiging mali ang itsura. Dahil walang katawan na malinaw. Walang anyo na maintindihan. Isa lang maitim na hugis na bahagyang lumulutang sa ibabaw ng alon. At ang pinakang hindi ko makalimutan, ang taas nito. Hindi tugma sa normal na tao na lumalangoy. Parang masyadong mataas ang nakaangat. Bigla itong huminto, eksaktong nakaharap sa direksyon ko. Hindi ko makita ang muka, pero alam mong nakatingin. Ramdam mo. May mga sandaling hindi mo maipaliwanag kung bakit sigurado kang may nakatingin sa'yo kahit wala kang makitang mata. Ito yun. Hindi ako makagalaw.
Parang may kung anong humihila sa atensyon ko na tumingin lang. Hanggang sa biglang lumubog, pero walang splash, walang ingay. Parang basta na lang hinigop ng dagat. At sa mismong sandaling nawala yun, biglang bumalik ang normal na tunog ng paligid. Parang may nawalang bigat sa hangin. Doon lang ako nakahinga ng maayos at doon ko lang naramdaman kung gaano kabilis ang tibok ng puso ko. Hindi na ako nag-isip, hindi ko na hinintay kung may lilitaw ulit. Halos patakbo akong umalis sa buhangin, diretso sa stop quarters. Hindi na ako lumingon, hindi na ako tumingin sa dagat. Kinabukasan, pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na baka guni-guni lang, baka pagod, baka anino, baka kung anong normal na bagay lang sa tubig. Pero hanggang ngayon, may isang bagay akong hindi makalimutan. Ang pakiramdam na may isang bagay sa dagat na hindi ko alam kung ano. Hindi ko akalaing sa ganong klaseng bahay ako mapupunta sa Qatar. Ako po si Raquel. Noong una, masaya pa ako. Maayos ang employer, tahimik ang lugar, at dalawa lang sila sa bahay. Mag-asawa, walang anak, walang ibang kamag-anak, walang masyadong bisita. Simple, payapa. O yun yung akala ko. Ang madam ko ay mabait sa umaga, mahinhin, mahina magsalita at laging may ngiti. Tinuturuan niya pa ako ng ilang Arabic words at minsan sabay pa kaming nagkakape sa kusina. Normal na normal. Kung doon lang iikot ang araw, masasabi kong swerte ako sa napuntahang amo. Pero pagdating ng gabi, ibang tao na siya. Unang linggo ko pa lang, may napansin na akong kakaiba. Bandang hapon, nagiging tahimik ang sir ko. Parang balisa, parang may hinihintay, laging tumitingin sa oras, pabalik-balik sa sala, at kung minsan, ay napapabuntong hininga ng malalim. Akala ko, problema lang sa trabaho. Hanggang sa isang gabi, narinig ko yun. Sigaw. Hindi ordinaryong sigaw ng takot o gulat, kundi sigaw na puno ng galit at sakit. Napabalikwas ako sa higaan. Galing yun sa kwarto ng mag-asawa. Sunod-sunod, parang may kinakabahan, parang may pinipigilan. Gusto kong lumabas, pero natakot ako. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang buong bahay. Kinabukasan, maayos ang madam. Parang wala nangyari. Masigla pa nga siya at ako lang yata ang mukhang puyat at lutang. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi yun ang huling beses. Halos gabi-gabi, may naririnig ako. Minsan, may hinang iyak. Minsan parang may kinakausap siya kahit walang ibang tao. Minsan, may tunog ng mga bagay na nahuhulog, pero tuwing umaga, normal na normal ulit ang madam. Maayos, mabait at matino. Parang may dalawang magkaibang taong nakatira sa iisang katawan. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako ng kwarto nang marinig ko na naman ang kaguluhan. Nanginginig ang tuhod ko habang papalapit sa hallway. Bukas ang ilaw sa sala, tahimik ang paligid. Pero may kakaibang bigat sa hangin. At doon ko nakita ang sir ko. Pawis na pawis, namumutla, at hawak ang lubid. Mahina ko siyang tinanong kung anong nangyayari. Tumingin siya sa akin, pagod, takot at halos desperado. At ang sabi niya, bumalik daw ako sa kwarto ko at huwag daw akong lalapit. Pero huli na, dahil sa likod niya, nakita ko ang madam, nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Magulo ang buhok, nakatungo ang ulo. Dahan-dahang itinataas ang muka. Nanlaki ang mata ko.
Hindi yun ang itsura ng madam ko sa umaga. At ang mga mata niya, parang galit na galit. Parang may ibang nakatingin mula sa loob niya. Bigla siya nagsalita, pero hindi yun ang boses na nakasanayan ko. You. Diretso siyang nakatingin sa akin at sinabing tanggalin ko daw ang taling nakatali sa kanya. Nanigas ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang may puwersang humihila sa akin palapit sa kanya. Parang gusto kong sundin. Parang mali ang tumanggi. Dahan-dahan akong humakbang. Lumapit. Inabot ang kamay. At bago ko pa mahawakan ng lubid, biglang may humablot sa akin. Ang sir ko. At sinigawan niya akong wag na wag ko daw tatanggalin. Halos natumba ako sa lakas ng pagkakahila niya. At nang muli akong tumingin sa madam, nakangiti na siya. Pero hindi yun masayang ngiti, kundi ngiting hindi ko maipaliwanag. Ngiting hanggang ngayon, ayokong maalala. Kinabukasan, parang wala nangyari. Mas lalong mabait. Ako lang ang hindi mapakali. Ako lang ang takot na takot sumapit ang gabi. Dahil alam kong pagsapit ng dilim, may ibang siya na naman ang gigising. At wala akong ideya kung hanggang kailan yun magtatagal o kung anong mangyayari kapag isang gabi wala nang makapigil sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Bawat gabi, may kaba. Bawat hapon, may takot. At sa bawat pagdilim ng langit sa Qatar, pakiramdam ko may kung anong masamang mangyayari. Hindi na rin ako nagtaka kung bakit bago pa tuluyang gumabi, may ritual na ang sir ko. Parang sanay na. Bandang 6:00 pa lang, tinawag na niya ako. Sinabi niyang doon lang daw ako sa kusina. Huwag daw akong aalis kahit anong mangyari. At mula sa bahagyang bukas na pinto, minsan ko siyang nasilip. Ang madam, nakahiga sa kama, umiiyak, nagmamakaawa. At sinasabing ayaw niya na raw. Ayaw niya na raw itali. Normal naman ang boses niya. Takot, malungkot. Parang ang batang ayaw magpaiwan. Pero nanginginig ang kamay ng sir habang itinatali siya sa kama. At sinasabi ng paulit-ulit na kailangan gawin yun. Wala ako nagawa. Kasambahay lang ako. Pero bawat gabi, pakiramdam ko may mali akong pinapanood. Isang gabi, lumala ang lahat. Hindi sigaw ang gumising sa akin, kundi isang tunog na hindi ko inaasahan. Tawa, malakas, paos. Hindi masayang tawa, kundi tawang parang may kinukutya, may minamaliit, may kinasusuklaman. Nanlalamig akong napabangon at kahit sinabi ng sir ko na wag lalabas, may kung anong nagtulak sa akin. Dahan-dahan akong sumilip sa hallway at doon ko narinig ang boses. Hindi boses ng umiiyak na madam, kundi boses na garalgal, mabagal, halos hindi na tunog babae. At ang sabi, akala mo, mapipigilan mo ako? Sinundan yun ng malakas na kalabog. Parang may pilit na kumakawala. Tumakbo palabas ang sir mula sa kwarto. Namumutla, halos mataranta. At sinigawan niya akong bumalik sa loob ng kwarto. Pero huli na. Dahil sa likod niya, nakita ko ang madam. Nakatayo, hindi na nakatali. Hindi ko alam kung paano. Sigurado akong mahigpit ang lubid gabi-gabi. Pero naroon siya sa pintuan. Dahan-dahang lumalabas. Ang mga kamay niya'y may marka ng lubid. Ang ulo niya'y bahagyang nakatagilid. At ang mata, diretso sa akin. Ngumiti siya. Parehong ngiting nakita ko noon. Ngiting hindi tao. At sinabi niyang, bakit hindi ko raw siya tinulungan? Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko'y may mabigat na bagay na nakadagaan sa buong katawan ko. Lumapit siya. At habang papalapit, biglang hinarangan siya ng sir.
Halos itulak ako palayo. At sinigawan niya ang asawa niya ng tumigil na. At nagmakaawa ito. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng madam. Mula sa galit, naging mabangis. Sumigaw siya ng napakalakas. Tunog na hindi ko kayang ilarawan. Parang sabay na boses ng babae at kung anumang mas malalim na tunog. At pagkatapos, biglang bumagsak ang katawan niya sa sahig. Napasigaw ako. "Madam! Madam!" Lumuhod ang sir, halatang nagpapanik. Ako naman, tuluyang nanlambot. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam ang iisipin ko. Dinala siya sa ospital. At makalipas ang ilang oras, ang opisyal na sinabi ng doktor, hindi na raw nagising ang madam sa di malamang dahilan. Wala naman daw sakit, wala ring injury, walang paliwanag. Hindi ko na rin inalam ang mga sumunod na nangyari dahil labas na ako ron. Personal nilang buhay yun. Ilang araw ang lumipas, inilipat ako ng employer. Hindi na ako bumalik sa bahay na yon. Hindi na rin ako nagtanong. Hindi ko rin alam kung ano nangyari kay sir matapos ang pangyayaring yun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yun. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alea. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan na ikuwento sa akin ng kaibigan ko. Hindi ko makakalimutan ang kwento ni Maricel. Tahimik siyang babae, hindi pala imik. Hindi rin mahilig magkwento. Nakilala ko siya nang umuwi siya galing Qatar. Pero kahit matagal na siyang nasa Pilipinas noon, may kakaiba pa rin sa kilos niya. Parang laging may iniisip, parang may iniiwasang alalahanin. Isang gabi, napilit ko siyang magsalita. Akala ko simpleng trabaho lang. Pero may bahay talaga na ayaw kang patulugin. Mahina niyang panimula. Taong 2019 nang lumipad si Maricel papuntang Qatar. Katulad ng maraming OFW, dala niya ang pangarap na makaipon, makatulong sa pamilya at kahit papano'y makaranas ng maayos na buhay. Mabait naman daw ang amo niya. Isang pamilyang may 2 anak. Malaki ang bahay, tahimik ang compound at maayos ang trato sa kanya. Sa unang tingin, parang wala namang dapat ikatakot. Pero may isang bagay na agad niyang napansin. Sa likod ng bahay, may isang pintong laging nakasara. Hindi yun ordinaryong pinto. Kahoy, makapal, at may lumang brass na hawakan. Parang hindi tugma sa modernong disenyo ng bahay. Tuwing maglilinis siya sa hallway, napapatingin siya ron. Minsan naglakas loob siyang tanungin ng madam niya. Tinanong niya kung anong room yun. Sandaling natahimik ang amo niya bago sumagot. At ang sabi, storage daw. Hindi na kailangang buksan. Hindi naman daw galit ang amo niya nang sinabi yon. Pero parang may bigat. Parang may gustong ipahiwatig na wag niyang pakialaman. Simula noon, iniiwasan na ni Maricel ang pintong yon. Pero hindi siya iniwasan ng kung anumang nasa likod nito. Unang gabi pa lang, nahirapan na siyang matulog. Ang kwarto niya ay nasa ground floor, malapit sa kusina. Maliit pero maayos. May kama, may cabinet, at bintanang tanaw ang bakuran. Tahimik naman ang paligid. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising siya. May tunog, mahinang kaluskos. Akala niya, isa sa mga bata o baka pusa sa labas. Pinilit niyang ipikit muli ang mata niya. Ngunit maya-maya, may narinig siyang parang katok. 3 beses. Napabalikwas siya ng bangon. Hindi yun galing sa pinto ng kwarto niya. Parang mas malayo.
parang galing sa hallway. Dahan-dahan siyang tumayo. Binuksan ng ilaw, pero walang tao. Pero habang nakikinig siya sa katahimikan, muli niyang narinig. 3 katok, mabagal, mabigat at paulit-ulit. At doon niya napagtanto, galing yun sa direksyon na laging nakasarang pinto. Napalunok siya, pilit na binaliwala ang takot. Hindi na siya lumabas ng kwarto. Hindi na siya nakatulog. Sumunod na mga gabi, naulit ang katok. Minsan mas malakas, minsan mas mabilis. At may isang gabi na mas lalong nagpatindig ng balahibo niya. Bandang 3:00, nagising siya sa kakaibang pakiramdam. May amoy. Hindi pagkain, hindi pabango, hindi rin alikabok, kundi parang lumang kahoy na nabasa, parang kulob na lugar na matagal nang hindi nabubuksan. Pagdilat niya, agad siyang nang lamig. Bukas ang ilaw ng hallway. Sigurado siyang pinatay yon bago siya matulog. At kasabay ng malamlam na liwanag na sumisingit sa ilalim ng pinto ng kwarto niya, narinig niya ang isang tunog na hindi nakatok, kundi parang may naglalakad. Mabagal, pakaskas, parang may hinihila. Palapit, palapit ng palapit sa mismong pinto niya. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw, para siyang nanigas sa kama. At pagkatapos, biglang tumigil ang mga yabag, saktong-sakto sa labas ng pinto niya. May ilang segundo ng katahimikan, pagkatapos isang bulong, mahina, pero sigurado siyang may nagsalita. At hindi yun boses ng amo niya. Akala ko napapanaginipan ko lang, sabi ni Maricel sa akin. Nanginginig pa rin ang boses niya kahit matagal na ang lumipas. Pero nung sumunod na gabi, nakita ko na. Dagdag pa niya. At doon siya tuluyang natahimik. Ayaw na muna niyang ituloy dahil ang sumunod na nangyari raw, hindi na basta tunog lang. May anyo na. Hindi na raw makakaila ni Maricel na may mali sa bahay. Pagkatapos ng gabing narinig niya ang bulong, hindi na siya mapakali. Sa bawat patay na ilaw, sa bawat anino sa sulok, pakiramdam niya ay may nakatingin. Pero bilang isang OFW, tiniis niya. Kailangan niya ang trabaho, kailangan ng pamilya niya ang pera. Hanggang dumating ang gabing tuluyan siyang nasindak. 3:00 muli ng madaling araw, nagising siya ng biglaan. Hindi dahil sa katok, kundi dahil sa isang tunog na mas malinaw, mas malapit. Langit-ngit ng kahoy, dahan-dahan, parang may unti-unting nagbubukas ng pinto. Nanlaki ang mata niya. Nakatingin siya sa mismong pinto ng kwarto niya. Hindi yun gumagalaw. Pero malinaw ang tunog at alam niya kung saan yun ang gagaling. Sa hallway, sa direksyon ng laging nakasarang silid. Napalunok siya, nanginginig ang kamay. Pinilit niyang bumangon, binuksan ang ilaw ng kwarto. At doon niya nakita, may liwanag sa ilalim ng pinto. May ilaw sa hallway. Kasabay nito ang tunog ng mabibigat na yabag. Hindi na mabagal, hindi na pakaskas, kundi dire-diretso. Parang may naglalakad na may pakay, palapit sa kwarto niya. Huminto ang mga yabag sa mismong harap ng pinto niya. Napatakip siya ng bibig. Halos marinig na ang tibok ng puso niya sa sobrang lakas. At pagkatapos, unti-unting gumalaw ang doorknob. Hindi naman mabilis, hindi rin marahan, kundi dahan-dahan daw. Parang may maingat na sumusubok. Pakaliwa, pakanan, pakaliwa ulit. Hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. At bigla, bumukas ang pinto. Mag-isa. Walang kamay. Walang taong nakatayo sa labas. Bukas ang ilaw sa hallway. Kita niya ang bakanting daanan.
May kakaiba. May anino sa sahig. Anino ng isang taong wala namang katawan. Mahaba at tila unti-unting gumagalaw papasok sa kwarto. Hindi niya raw alam kung paano siya nakagalaw, pero napaatras siya sa kama, nanginginig, nanlalambot. Napako ang tingin niya sa aninong dahan-dahang humahaba sa loob ng silid, at kasabay nito may malamig na hangin. Hindi ordinaryong lamig, kundi lamig na parang may dumadaan sa mismong likod niya, at may bulong, malinaw na malinaw, sa mismong tabi ng tenga niya. Bakit mo binuksan? Napahiyaw siya, napapikit, napayuko, at nang laksan niya ang loob niya na muling tumingin, wala na ang anino. Sarado na ang pinto, patay na ang ilaw sa hallway. Parang wala nangyari. Pero basang-basa siya sa pawis, at ang kwarto, amoy lumang kahoy. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ang madam niya, nanginginig pa, at sinabing may nangyari kagabi. Tahimik lang ang amo niya, hindi daw agad sumagot, parang alam na. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina itong nagsalita. You heard it? Didn't you? Nanlamig si Maricel. Hindi na niya kailangan magpaliwanag. Alam na alam ng amo niya. Ikwenento ng madam na bago pa raw sila tumira sa bahay, may matandang lalaking dating may-ari ng lupa. Ayaw nitong ipagbili ang lugar, ngunit kalaunan, napilitan. Ilang buwan matapos ang bentahan, namatay ito. Sa mismong lumang silid na ngayon ay ginawang storage. Simula noon, may mga kasambahay na raw na umalis. May mga hindi na nagtagal. May mga nakakarinig. Hindi na nagdalawang isip si Maricel. Nag-request siyang ilipat ng employer. At sa kabutihang palad, napayagan din. Pero kahit nakaalis na siya sa bahay, hindi raw agad nawala ang takot. Sa bagong tinutuluyan niya, may mga gabi pa rin nagigising siya sa pakiramdam na may nakatayo sa tabi ng kama niya. May mga pagkakataong may naaamoy siyang lumang kahoy. Pero lumipas daw ang ilang araw, naging payapa naman na raw ang mga araw niya.